for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat, mga partners, at para po sa ating FBK ngayong Monday, makikita po natin yan sa Mateo chapter 24, Mateo 24. Mateo 24 at ating pong kinukuha ang ating FBK ngayong Monday ay galing po yan sa ating pinag-aralan ng Sunday sa ating Neighborhood Connection about doon sa pagbabantay at pagiging handa sa mga huling araw. Maganda yung salitang pagiging handa. Pero basahin po muna natin yung talata natin ngayong gabi pong ito. Mateo 24 o 24 3 hanggang 14. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Yan. Ito sa pagtatanong ng mga disciple, may dalawang event yung tinatanong niya dyan. Pero sisimplihan lang po natin. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Diyos po ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang ating pong talata ay mula sa ating pong pinag-aralan sa ating Neighborhood Connection, pagbabantay at pagiging handa sa mga huling araw or the last days. Ano po? Sa Bible, pag pinag-usapan yung last days or end times o huling araw, ay maraming paniniwala patungkol dito na kung saan ito po yung isa sa ating pinag-aaralan na tayo bilang isang mananampalataya, bago pa natin maranasan ng paghihirap o yung tinatawag na tribulation, tayo muna ay imimit ng Diyos sa langit. O ang tawag po dyan ay rapture. Ano po? At mangyayari yung mga paghihirap o yung tribulation. After na mangyari yon, meron naman tinatawag na second coming. Ano po? Pero tunghayan po natin ito pong talata na naririto sa ating inaral. Ito po yung mga pangyayari o kasagutan ng Panginoong Hesukristo sa tanong ng kanyang mga disipulo. Na kung saan dun nga po sa after na magkaroon ng sagutan yung Pharisees, Sadducees with Jesus Christ, na kumbaga parang natameme itong mga tao na ito. Pagdating sa 24, nagkaroon ng parang yung question mark sa isip ng mga disciple dahil dun sa sinabi ni Jesus Christ patungkol sa templo, no? Na ang yung gusali ng templo na sinabi niya ganyan, tandaan nyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isang pangbato. Lahat ay iguguho, kumbaga sisirain. So, nagkakaroon sila ng speculation. So, sabi ng mga disciple, kailan po ba mangyayari ito?
Ano po? Kailan nyo po ba gagawin ito at kailan din po ba mangyayari ang katapusan? So, ibinahagi ng Panginoon ni Jesus Christ yung mga mangyayari sa katapusan o bago mangyari yung katapusan. No? Bago mangyari yon, or makikita natin dito yung katulad ng sinabi ko kanina, yung paghahanda. No? Na maging handa daw tayo bilang isang mga mananampalataya, bilang isang mga tigasunod ni Kristo. Remember, ang kausap po rito ni Jesus is the 12 disciples. Yung kanyang mga disipulo, ibig sabihin, itong mga disciple na ito ay binibigyan niya ng katuruan o binibigyan niya ng gabay patungkol sa kanilang pagkakakilala kay Jesus at sa kingdom ng Diyos. Kung papaano sila magiging handa o magpe-persevere, no, sa kanilang pananampalataya. Yung salita doon na nakita natin, yung perseverance of the saint o yung pagkakaroon ng kalakasan. Ano po? So again, makikita natin dito ang ilang mga bagay, ano po, na kung saan dahil sa pagtatanong ng mga disipulo, itinuro ng Panginoong Jesucristo kung paano tayo maghahanda. Ano po? Ang huling araw o mga huling araw or yung end times ay hindi po kinakatakutan, no? Hindi po ito kinakatakutan. Kaya nga sinabi na ng Panginoong Jesucristo yung mangyayari, no? Para hindi tayo matakot, bagkus tayo ay maghanda, no? Katulad ng sinabi ko, ang mga huling araw ay hindi kinakatakutan, bagkus ito po ay pinaghahandaan. Paghandaan natin na tayo ay hindi, unang-una po, paghandaan natin na tayo ay hindi maloko ng mga maling aral. So nakita na po natin doon sa sinabi ni Jesus Christ na sa araw na ito, may mga may akala natin magagaling, akala natin mahuhusay. Paghandaan natin ito kasi baka malinlang tayo. No, paano natin ito paghahandaan? Magpatuloy tayo sa paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yung paghandaan yung mga maling aral, kundi paghandaan ang ating pananampalataya, ang ating damdamin. Sabi doon, most will grow cold. Merong mga manlalamig sa pananampalataya. Ay, wag na nating paabutin pa doon. No, wag na natin paabutin pa doon na tayo ay manlalamig sa ating pananampalataya. Dahil nga ang pagiging handa ay hindi ka naghahanda dahil natatakot ka, kundi pinaghahandaan mo ang huling araw na ito dahil excited ka. So paghandaan natin na hindi tayo maligaw, paghandaan natin na huwag tayong manlamig, yan. At pangatlo, paghandaan natin na mapagtagumpayan natin yung pag-uusig. Sabi ni Jesus Christ sa ating binasa, mangyayari talaga yan, no? Wag kayong kumbaga parang wag kayong magtaka, wag kayong magulat. Wag kayong mababahala, yung pala sinabi, dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa 'yon ang katapusan. Kung nakakaramdam tayo ng persecution, pag-uusig o pagsubok ng ating pananampalataya, hindi pa po 'yan ang katapusan. Again, ang katapusan ay hindi kinakatakutan, ang huling araw hindi kinakatakutan, bagamat ito'y pinaghahandaan. Pinaghahandaan ito sa pamamagitan ng huwag tayong maligaw, no? Huwag tayong manlamig at maging handa tayo. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng Panginoon para po sa ating FBK ngayong Monday. God bless you all po.